Muling tiniyak na Malacanang na mananatiling prioridad ng Administrasyong Aquino ang pagpapatupad ng mga reforma at maayos na serbisyo para sa mga Pilipino. Kabilang na dito ang maayos na sistema sa MRT. Ang buong ulat ihahatid sa atin ng aming kasamang si Rocky Ignacio mula sa Malacanang live. Maraming salamat, Cathy. Nakikipagtulungan na rin ang pamahalaan sa publiko para mas maging epektibo pa ang serbisyo ng MRT. Kasunod nito, humingi ng paumanhin o humingi ng pangunawa ang Malacanang sa publiko sa harap na rin ng proseso ng pagtataas ng kalidad ng MRT. Bukas ang pamahalaan sa mga mungkahi para mas mapabuti pa ang serbisyo ng Metro Rail Transit. Kasama na dito ang pagtatakda ng DOTC MRT3 ng maintenance target para sa mga bagon na maaari pang magamit. Nitong mga nakaraang araw, nagpahayag ang maraming mamamayan ng kanilang saloobin hinggil sa serbisyo ng MRT. Isa sa mga suliranin ay ang napakahabang pila ng mga pasahero, lalong-lalo na sa North Station at EDSA TAF. Nakatanggap po kami ng suhestyon mula sa mga regular na pasahero na gumagamit ng prepaid card. Ito po yung tinanggap kong text message. DOTC MRT3 could allow again passengers to turn around. For example, going north to Quezon City, they can board at Buendia and Ayala stations. Or going south, board at GMA and be allowed to turn around. Dati naman daw ay pinapayagan ng MRT management ang turnaround. At kung papayagan muli, mapapaikli ang mahabang pila, lalong-lalo na sa North Station at EDSA TAF. Kahit lang tig isang oras sa umaga at hapon sa panahon ng peak hours. Yun po ang suggestion. Ang aking tugon sa kaibigang nagbigay ng panukala, ipaparating natin sa pamunuan ng DOTC MRT3 ang suhestyon na ito. Nagsalita ang palasyo sa harap na rin ng mahabang pila sa MRT. Nauna nang humingi ng pangunawa ang pamahalaan sa publiko sa gitna na rin ng proseso na itaas ang kalidad ng serbisyo. Humihingi po kami ng paumanhin at pag-unawa sa ating mga kababayan sa kanilang dinaranas na sakripisyo araw-araw. Habang hinihintay ang pagdating ng mga bagong patuloy na sisikapin ng pamahalaan na maibsan ang problemang ito. Sa harap na rin ito na mungkahi na may alternatibo pang sasakyan sa kahabaan ng EDSA maliban sa MRT. Kaya nga po humingi tayo ng paumanhin at pag-unawa dahil maaring nagkaroon ng misimpression arising from that single answer. Dito naman po sa ating palagiang talakayan, maaalala ninyo na makailang ulit na rin na itanong ito. No? At noon namang mga nakaraang pagkakataon, palagi nating pinaparating ang ating pagnanasa na mapahusay ang serbisyo sa MRT. No? Gaya na rin ng ating concern sa welfare ng ating mga mamamayan hinggil sa pang-araw-araw na mga suliranin. No? Kabilang na rin yung power rate hike. Sana lang ay maunawaan na hindi yun ang buod ng ating posisyon dito dahil sa tinagal ng panahon na ating tinatalakay ay palagian naman nating pinapaalala kailangan na mabigyan ng epektibong solusyon ang lahat ng mga suliraning ito. Nagkaroon kasi ng panukala na dapat sumakay rin ang mga miyembro ng gabinete para maranasan ang hirap ng pila. Pero gitnang kalihim, nagawa na rin naman niya ito. Dati na kasing nanungkulan si Coloma sa DOTC noong 1989 hanggang 1990. Marami na rin pong panahon na tayo ay nagte-take din yan. No? Hindi naman po lahat ng pagkakataon ay gumagamit lang tayo ng pribadong sasakyan. No? Matagal na rin naman po tayong nakakakita ng mga ganyang suliranin dahil na rin ako'y nagkaroon ng pagkakataon na maglingkod din sa DOTC nung nakaraang paninilbihan ko sa gobyerno. And at one time, I had the opportunity to directly supervise the Light Rail Transit Administration. Kaya hindi naman po siguro kalabisan na sabihin na may pag-unawa po tayo sa araw-araw na sitwasyon na umiiral dyan. Sa kasalukuyan ay nasa proseso ang pamahalaan
ng mahigit 40 bagon hanggang 2015. Gate ni Coloma, prioridad ng Aquino Administration na ipagkaloob ang mabuting serbisyo at reforma kasama na ang mass transport sa mga Pilipino. Hindi kailangan na paalalahanan araw-araw ang mga opisyal at naglilingkod sa pamahalaan dahil kasama naman ito sa aming sinumpaang tungkulin. At inaasahan po na ang aming paglilingkod ay magiging tapat at mahusay sa lahat ng pagkakataon. Ang ating pong pamahalaan din ngayon ay nagpapatupad ng performance-based management system, no? Na kung saan yung mga kagawaran at mga ahensya ay mayroong performance contract. Kami pong mga cabinet secretaries, meron po kaming performance contract between ourselves and the President. At sakop po nun lahat ng mga ahensya na kabilang sa aming kagawaran o tanggapan. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.